Talumpati ng Misa Guru Besar Lankar ay the Bagas. Espiritualidad, mistisismo, relihiyon, at pilosopiya ng lipunang Vishnu mga kababaihan at mga ginoo, mga batang babae at lalaki, ang pangalan ko ay Lankar ay the Bagas. Isa akong Guru Besar, propesor at pari ng Vishnu Society. Hindi ako pumunta sa Netherlands para mang-aral ng relihiyon o paniwalaan. Hindi, ako ay naparito upang ibalik ang karangalan ng Penchaksilat, upang itatag ang aking sarili, at higit sa lahat, upang ipasa ang kwento ng aking mga ninuno, ang kwento ng Vishnu Society. Dahil, gaya ng sinasabi ng ating mga turo, mas mainam na matapang na harapin ang panganib at tiisin ang kalahati ng mga kahihinatnan nito, kaysa manatiling pasibo dahil sa takot sa maaaring mangyari. Ngayon, inaanyayahan kita sa isang maikli ngunit makabuluhang paglalakbay sa espiritualidad, mistisismo, relihiyon, at kakaibang pananaw sa mundo ng Vishnu Society. Bagamat ang mga terminong ito ay kadalasang ginagamit ng palitan, sa aming pananaw ang mga ito ay kumakatawan sa ganap na magkakaibang mga kaharian. Ang Vishnu Society ay hindi isang relihiyosong sekta, ngunit isang espiritual na komunidad na nakabatay sa empirikal na kaalaman, nag-ugat sa pagmamasid, karanasan, at mga turo ng ating mga ninuno. Ang ating mga banal na kasulatan, na nakasulat sa mga dahon ng lontar palm, ay hindi kailanman muling naisulat o binaluktot. Ang mga ito ay nananatiling tunay at bumubuo sa gulugad ng ating pilosopiya. Alam mo ba na ang Vishnu Society ay umiiral ng mahigit 9,000 taon? Ito ay itinatag sa Sri Lanka ng isang taong may laman at dugo, Vishnu. Noong mga panahong yun, ang kalikasan ay iginagalang, hindi bilang isang Diyos, kundi bilang ang pinagmula ng buhay mismo. Ang sangkatauhan ay palaging hinahangad na maunawaan ang misteryo ng pag-iral. Ngunit sa pagtugis na yon, maraming kwento ang lumitaw, mga kwento na nang maglaon ay naging mga relihiyon. Hinduism, halimbawa, marami sa mga tinatawag nitong banal na mga teksto ay isinulat ng mas huli kaysa sa karaniwang pinaniniwalaan, at naglalaman ng mga insight na hiniram, binago, o kinopya mula sa mas lumang mga sibilisasyon. Maging ang salitang Hindu ay nagmula sa isang maling pagbigkas ng Persia ng Sindhu, ang Indus River. Ang tunay na kasaysayan ay kumukupas kapag ang mga mito ang pumalit sa mga katotohanan. Si Vishnu ay hindi isang Diyos. Siya ay isang malayang pag-iisip na Hindu-Buddhist, isang tao na inuna ang katwiran kaysa sa paniniwala. Ang salitang Sanskrit na body, na nangangahulugang kaunawan o katalinuhan, ay sentro ng kanyang mga turo. At doon mismo magsisimula ang ating pananaw sa mundo. Ang ating mga pari, o sa halip, mga Guru Besar, ay hindi nagpapahayag ng mga banal na katotohanan. Sila ay mga propesor ng espiritual na agham, etika, martial arts, at kamalayan ng tao. Ano ang pinaniniwalaan natin? Hindi kami naniniwala sa isang Diyos na lumikha. Ang kalikasan ang lumikha ng buhay. Ang buhay ay bumangon mula sa tubig, sa pamamagitan ng mga natural na proseso, hindi mula sa isang makalangit na disenyo. Ang tao ay hindi nilikha ayon sa larawan ng Diyos, ang Diyos ay nilikha ayon sa larawan ng tao. Ang kaluluwa, espiritu, kamalayan, lahat sila ay materyal. Lumitaw sila mula sa kalikasan at bumalik dito. Walang langit, walang impyerno, walang reincarnation. Ang natitira pagkatapos ng ating kamatayan ay ang alaala lamang na iniiwan natin sa puso ng iba. Ang kalikasan ay walang hanggan. Hindi tao, hindi relihiyon, hindi ang ego. Tanging ang kalikasan ay kung ano ang noon, kung ano ang, at kung ano ang magiging. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ng aming pagtuturo, ang kalikasan ay hindi pag-aari ng tao. Ang tao ay kabilang sa kalikasan. Mystical forces, mga supernatural na regalo. Tinatawag natin silang likas na kakayahan ng pag-iisip ng tao. Mga kapangyarihang taglay nating lahat, ngunit bihirang matutong gumamit ng matalino. Ang lahat ng bagay sa sansinukob na ito ay maipaliwanag, kung handa kang magmasid ng walang takot o pagtatangi. Ang ilan ay nagtatanong, ang Vishnu Society ba ay laban sa relihiyon? Hindi. Tinatanggihan namin ang pang-aapi sa relihiyon, ngunit iginagalang namin ang bawat individual, kabilang ang mga naniniwala. Hanggat pinahihintulutan nila ang iba na mamuhay ng may kalayaan. Nakalulungkot, ipinakita sa atin ng kasaysayan na ang relihiyon ay madalas na ginagamit sa maling paraan bilang katwiran para sa karahasan, kasakiman,
at kontrol. Ang salitang relihiyon ay nagmula sa Latin na religio, na minsan ay nangangahulugang paggalang sa sagrado. Ngayon, para sa marami, ito ay naging instrumento ng kapangyarihan. Ang ating inspirasyon ay hindi nagmumula sa itaas, ngunit mula sa loob. Mula sa buhay mismo, mula sa karunungan ng ating mga ninuno, at mula sa lakas ng loob na malayang mag-isip, kahit na nangangahulugan ito ng paglangoy laban sa agos. Kaya inuulit ko, hindi ako naparito upang kumbertihin ka. Naparito ako upang ibalik ang isang bagay na madalas nating mawala bilang tao, ang ating koneksyon sa kalikasan, sa ating sarili, at sa isa't isa. Salamat po.